Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, diretso na tayo sa ating talakayan. No? Umusad na po itong impeachment ni Inday Sara Duterte. Meron na pong linaw kahit papano kung kailan magsisimula itong trial o itong impeachment trial para mapagdesisyonan na yan kung makukonvict ba yan si Inday Sara Duterte. At sa tingin ko, medyo nakahanap po ng matibay-tibay na katapat itong si Sara Duterte. Kasi kung binabastos niya ang House of Representatives, mukhang hindi siya makakaporma dito sa Senado under the leadership of Senate President Chis Escudero. Medyo matigas-tigas itong si Escudero, ka-coffee. Yun nga lang, ang bash naman kay Escudero, bakit parang mabagal, no? Anyway, ang personal take ko naman dito, ka-coffee, ang assessment ko, ang sinasabi kasi ni Escudero, after SONA, magaganap po yung hearing na yan. Reasonable yan, ka-coffee. Reasonable yung timeline na yan. Kasi kung titingnan naman natin, naka-break naman kasi talaga ang Senado, no, ang kanilang session, even House of Representatives, naka-break yan, at magre-resume yan ng June 2. Assuming na mag-resume yan ng June 2, ang SONA po ng Presidente, July, mga around third week, ka-coffee ng July yan. So let's assume na yung first few months, first 3 weeks or 4 weeks, magfo-focus po yan para ma-establish itong rules ng impeachment trial, etc. So, I think reasonable naman yan after ng SONA ng Presidente. Yun nga lang, yung iba kasi hindi nakakatiis parang medyo mabagal kasi at medyo binabash nila itong si Chis Escudero dahil sir, pwede naman palang magpatawag ng special sessions. Sabi naman ni Escudero, wag na natin sundutin ang Presidente na manghingi ng special sessions, no? Kasi ang sinasabi naman ng Presidente, naghihintay lang siya ng request coming from the Senate, no? Pero wala siya natatanggap na request pa. And then may mga puna din naman, may mga criticisms na hindi applicable yung special sessions na yan dahil usually ipinapatawag yung special sessions na yan kapag merong urgent o may emergency na legislative measure na kinakailangan ba sa batas o pag-usapan. Anyway, sige, dito muna tayo. Meron na pong schedule. Actually, ang kinakatuwa natin dito, kahit papano, may tinitingnan tayo, no? May tinitingnan tayo na time. Hindi yung parang nangyari kasi dyan sa House of Representatives, di ba? Nagalit tayo mismo kay Reginald Velasco, kay SecGen, kasi parang ang tagal di ba? Parang tinulugan yan dyan medyo nadadala na rin tayo, baka kasi yung mangyari, tulugan na naman yan dyan sa Senado, di na umusad na yan. Ang importante may timeline, kasi yung kay SecGen, walang timeline. Di ba? Yung tagal na December, final yan, then tinulugan yan, eventually, buti na lang, no? Nagkaroon na po ng kompletong listahan ng mga bumoto para ma-endorse na agad yan sa Senado. So, ganun din sa Senado. Ayaw natin na matulugan yan. At least kahit pa paano, nagbigay na sila ng timeline. Ayan, ka-coffee. Kung nyo makikita na sa inquirer.net yan VP Sara Duterte impeachment trial starts after SONA. Sabi po ni Escudero. So, yun mapapaisip ka. Tuloy na talaga. Wala nang kawalayan. Tuloy na yung trial na yan. Unless mag-resign si Sara, di ba? Pag nag-resign yan, mag-iiba ng ihip ng hangin. Mag-iiba ng direksyon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte will commence after President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr.'s fourth State of the Nation address, according to Senate President Francis Escudero. Kaso, nung kanina, iniisip natin, SONA, di ba? Usually, kapag SONA, may mga nagrarally yan So, I cannot imagine kung ano yung magiging sitwasyon sa SONA ng ating presidente. Malamang sa malamang yan, manggugulo yung mga DDS. Siyempre, hindi nila tanggap yan na magpo-proceed after that SONA yung impeachment trial ni Sara Duterte. I-imagine ko yan, magkakaroon ng rally yan sa EDSA, pero mataunti lang naman sila unless makuha nila yung suporta ng Iglesia ni Cristo, no? Pero as of the moment, wala tayong naririnig sa INC. So, ano muna yan, effort muna ng maisog yan. Yung maisog, kakaunti lang naman yung maisog na yan. O sige, mag-rally sila dyan sa EDSA. Malamang sa malamang, may mag-rally yan dyan sa Commonwealth Avenue, no? Malamang, meron din yan mag-rally dyan po sa Davao. Pero not as huge as the one conducted by Iglesia ni Cristo, no? Napakalawak kasi nitong rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi medyo actually napaso rin kasi ang Iglesia ni Cristo dyan, no? Kasi marami din ng bashing na natanggap nito mga to na parang hindi mo pwedeng pigilan yung impeachment. Kasi nakalagay yan sa ating konstitusyon. Di ba? Nakalagay yan sa ating saligang batas. Actually, isa yan sa mga naging major bashing ng Iglesia ni Cristo. Kasi parang kung tututol tayo sa impeachment, di parang sinabi na natin sa ating mga mambabatas na huwag niyo sundin yung inuutos sa ating saligang batas. Isa yan sa pinaka-criticism dito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo. Let's see kung magkakaroon ng second massive rally, no? Pero sa tingin ko hindi Hindi nila i-sponsor yan, itong massive rally na yan in support of Sara Duterte. Hindi nila gagawin yan.
Escudero confirmed this in a press conference on Monday. Ngayong araw lang po yan when he was asked when the actual impeachment trial against the country's second top leader would begin. Kasi first time Ka-Coffee, di ba? First time in history of the Philippines na magkakaroon po ng trial para ma-impeach itong vice presidente in the person of Inday Sara Duterte na napakatibay ng mga grounds. Most likely when the new Congress already enters into its function after SONA. SONA, I think it's on July 21st. So the trial will commence after that day, he told reporters. So, anong araw yan, Ka-Coffee? Lunes usually ang every third Monday of the month ang SONA, Ka-Coffee, no? So, after that, magpo-proceed na po yan. Tingnan natin yung calendar natin. The following day daw July 21st, yeah, correct. Third Monday of the month usually ang SONA. Usually, lagi, no? Lisunod sa ating konstitusyon. So, by July 22nd, magaganap po yung pagdinig na yan. Assuming, 1, 2, 3, matapos yan in 1 month or in 2 months, o by September. Assuming lang, Ka-Coffee, ha? By September, yan, bago na yung ating vice presidente. Ako kasi, lagi ko naman sinasabi ito, Ka-Coffee, very confident tayo base doon sa articles of impeachment na pinasa ng House of Representatives, yung mga ebidensya na nakuha nila base doon sa investigasyon ng Quadcom. Matibay-tibay, Ka-Coffee, yung grounds and mukhang matutuluyan itong si Inday Sara Duterte. Unless, kasi bago mga senador to, ma-dominate nila yung 2025 results ng elections. Kumbaga, marami ang mga supporters ni Sara Duterte na mga senatorial aspirants ang manalo. Kumbaga, ma-hijack nila, Ka-Coffee. Iyan, medyo tataas ang laban ni Sara. Pero kung titingnan mo ang merit, kung titingnan mo yung tibay ng mga argumento, ng mga ebidensya na nakuha ng Quadcom, naku, mabigat-bigat yan. Sana ngayon, magiging desisyon, Ka-Coffee, dito ng mga mambabatas, tingnan ninyo gaano kabigat itong mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutors, no? Ang tatay yung mga prosecutors natin dyan, ng mga miyembro po ng House of Representatives. Sabi pa, earlier, Marcos said that he would willingly call a special session of the Senate to tackle the impeachment of Duterte if the upper chamber asked for it. Pero sabi nga ni Escudero, in the same presser, that he has no intention of requesting for a special session, maintaining, and I quote, "It is not one of the reasons to call for such a thing." Malinaw, Ka-Coffee, no? Feeling ko rin naman, inaral nila yan over the weekend, Ka-Coffee, no? Kasi may mga nagbigay ng mga legal opinion na hindi nga pwedeng ipatawag yung special sessions na yan para dito sa trial ni Sara Duterte. Yan, siguro na-realize na nila, na pag-usapan na nila yung, Ka-Coffee, at hindi nga magre-request ng special sessions. Kanina, ang update lang, nakita natin, may nagsisirculate po online, pakita ko sa inyo ito, nagsisirculate po online yung mga receiving copy, no, ng mga nakatanggap na ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Verified complaint for impeachment. Yung 23, Ka-Coffee, na senador, wala nang kawalayan. Maging yung tanggapan ni Amy Marcos, wala silang kawala dyan. Sila Bato, natanggap na po nila yan. So, aralin na nila yan, Ka-Coffee. Yun lang ang hiling natin talaga, maging patas itong mga senador na tingnan nila yung merit ng kaso. Dagdag pa rito, sino po ang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba ang humiling nun? Sino? Hindi. Sino nga yung pro? Sabi ko na, sino mang pro or anti-VP Sara, hindi namin papakinggan, sabi po ni Escudero. Anong take niya dyan, Ka-Coffee? Actually, may punto si Escudero dito, Ka-Coffee, no? Sino yung naghihiling, no, na agad-agad mag-conduct ng impeachment? Ano ba yan? Pro-Sara ba yan o anti-Sara? Tayo, Ka-Coffee, ako, personally, gusto ko agad-agad na magkaroon. Pero yun nga, reality-wise, imposible. Kasi, ang didinig dyan sa hearing na yan, maraming re-electionist din ng mga senador dyan. Willing ba silang i-sacrifice nila yan? Hindi sila makapagpangampanya. Diba? Siyempre, hindi nila gagawin yan. Kasi paano sila mananalo? Kung hindi sila makakapag-ikot, maraming re-electionist dyan. Sabi nga ni Bato, daya daw eh. Diba? Ang problema naman dito kay Bato, ang sinasabi niya, madaya itong House of Representatives. Kasi parang pinapalabas niya na House of Representatives ang may kagagawan kung bakit posible na matali yung kanilang oras dyan sa impeachment trial. Hindi naman. Hindi kasalanan ng House of Representatives yan. Dahil trabaho nyo yan bilang senador. Nakalagay po yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. So walang issue ng dayaan doon. So sana ganito yung magiging takbo
ganito yung mindset, ganito yung pag-iisip ni Chis Escudero na medyo firm ito ka-coffee, no? Na parang hindi namin papakinggan, base sa kanyang argumento, hindi namin papakinggan kung pro yan o anti-Sara yan, hindi namin papakinggan. Sana, no? Sana, ganun ka-strict, ganun ka-straightforward itong si Chis Escudero para mamutawi talaga kung ano dapat yung ginagawa ng mga senador at tingnan nila by merit yung mga ebidensya. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito special. Ayun, sa pool. Hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Sabi po ni Chis Escudero, which is may punto din naman si Escudero dyan. So normal lang, hindi special si Sara Duterte. Actually, sa totoong buhay, hindi naman talaga special yan si Sara. Naging special lang yan dahil anak yan ni Digong. Kung hindi yan anak ni Digong, wala din yan. Kasi quality-wise, sa husay naman ng leadership o pamumuno, hindi naman talaga special si Sara. Di ba? Wala nga yung binatbat eh. Kung iharap mo yan kay Sandro Marcos, walang kakamutin yan. So, i-manage natin ang ating expectation, ka-coffee, at least kahit pa paano nagkakaroon na ng linaw kasi tulad nga na sinasabi natin kahapon, no, magkakaiba kasi yung opinion ng taong bayan, magkakaiba even yung opinion ng mga eksperto sa batas, no, dito sa special session na yan. So, X na sa equation, wag na natin ipilit yan. Ako, pro-impeachment, definitely, no, pro-impeachment ako ni Sara Duterte. At syempre, gusto rin natin agad-agad na ma-impeach si Sara. Pero reality-wise, again, let us manage our expectation. Hindi po yan posible during the break, during the session break, ka-coffee. So, yun na, wala tayong magagawa dyan. Nagsalita na ulit ang Speaker of the House, ang Senate President, si Chis Escudero, after so na po yan ng Presidente. And I think reasonable din naman, let's accept the fact, ka-coffee, no? Reasonable din naman yan kasi mag-resume sila ng June and then matatapos siya ng June 30, no? Kasi bagong lineup na ka-coffee yan ng mga senador. Yun na lang, tingnan na lang natin yung mga senador na bagong maluluklok kung kanino sila papabor or sana titingnan nila yung merit. Yun lang yung paulit ka-coffee na ating paniwagan. Iboto natin ang senador na sa tingin natin titingnan yung merit ng kaso. Kasi ang campaign ngayon ng kabila, ang campaign ngayon ng mga DDS, particular si Digong, ang kanilang panawagan, bumoto ng senador nakakampi kay Sara Duterte. Definitely unfair yan. Diba? Hindi tama yan. Maski tayo gusto natin matanggal si Sara Duterte pero ang gusto natin na maging takbo ng impeachment trial based on merit. 'Di ba? Based doon sa bigat ng ebidensya ang magiging decision. Not necessarily dahil personally ayaw mo kay Sara or gusto mo kay Sara, magiging decision ka. Kasi unfair 'yan. 'Di ba? Para saan pa yung prosecution? 'Di ba? Para saan pa yung pagpipresenta ng mga ebidensya kung hindi mo pagbabatayan 'yan at titingnan mo lang yung dahil kaibigan mo si Sara Duterte, papabor ka kay Inday Sara Duterte. Ayaw natin 'yan at pangit yung ganyang estilo. Yung mga congressman yung mga senador na yan ang gagawin, tandaan natin yan, ka-coffee. Kung ganyan magiging style nila, hindi dapat yan. Kasi judge nga sila dyan Dapat impartial sila dyan Dapat neutral ang kanilang pagtingin dyan. Hindi dahil kaibigan ni Sara, hindi sila boboto para ma-convict yan si Sara Duterte. Babantayan natin yan. As usual, ka-coffee, lagi nating babantayan yan. Manatili po nakatutok dito sa ating channel para updated kayo, ka-coffee, sa ating mga usaping political, no? Mga pinag-uusapan natin dati everyday dito, ka-coffee, mga nangyayari po dito sa Pilipinas. Make sure din na kayo po ay naka-like na, naka-follow sa ating Facebook page ang ka-coffee. Kung di pa po, click lang po dyan sa taas, like and follow, ka-coffee. Mga nasa YouTube, click lang po rin subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo din po ay updated din sa ating mga bagong upload. Ako ay magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye po, Agkapitayon.